Boxing lang ang pag-uusapan na susunod sa yapak ni Pacquiao at magdadala ng karangalan sa Pilipinas sa larangan ng boxing ngayong 2025. Tiyak na isa sa mga tinitingalang pangalan ay si Miel Fajardo, ang tinaguriang silent assassin mula San Francisco, Agusan del Sur. Bitbit ni Fajardo ang isang impresibong record na 11 panalo kung saan 10 sa mga ito ay natapos niya sa knockout, isang patunay ng kanyang lakas at galing. Ngayong Disyembre 26, 2024, sasabak siya sa Tanzania upang harapin ang kanilang pambato, si Makanda Joanna, 18 panalo, 6 natalo, at 13 knockouts para sa bakanting WBO Global Flyweight title. Si Joanna, ang nangungunang boksingero sa Tanzania, ay galing sa 4 na magkasunod na impresibong panalo, kaya't hindi basta-bastang kalaban. Ngunit marami ang nagsasabi na mas malakas pa raw si Fajardo kumpara kay John Riel Casimero, isa sa mga tanyag na world champion ng bansa. Bilang patunay sa kanyang potensyal, balikan natin ang laban ni Fajardo kontra sa kinatatakutang Argentinian prospect na si Agustin Mauro Gauto, na kilala rin bilang El Avion. Si Gauto may malinis na record na 17 na panalo, 13 knockouts, ay hinasa ng world champion na si Marcos Maidana at hawak ng tanyag na promoter na si Baba Rum. Siya ay isang matibay na contender sa pandaigdigang flyweight division. Hawak ang mga titulo gaya ng South American Flyweight Champion, WBO Light Flyweight Champion, IBF Youth Light Flyweight Champion, at WBO International Light Flyweight Champion. Bukod pa rito, pasok siya sa top 3 flyweight boxers sa mundo, ika-4 sa IBF rankings at ika-7 sa WBA rankings. Maraming nagsabing si Fajardo ay ipapala pa lamang at pampataba sa undefeated record ni Gauto, lalo't ginanap ang laban sa duty-free tennis stadium sa Dubai. Kaya sa pagtawag pa lang ng pangalan ni Fajardo, kansyaw na agad at pinagtatawanan na ito ng mga fans ni Gauto. Out of Agusan del Sur, Philippines, Ismael Fajardo. Sa unang round pa lang, palitan na agad ng mabibigat na suntok ang nangyari. With the second attack. Left hook. They both landed at the same time. Solid jab from Gauto. Do you think he got through solidly with one of those shots? Yes, and particularly the second one for me. You're just going into shot bits, isn't it? Dito sa huling bahagi ng round, tumama ang isang solidong kaliwa ni Fajardo na agad nagpabagsak kay Gauto. Nakatayo man ang Argentinian fighter, ngunit halata itong lasing pa. Pagpasok ng ikalawang round, umarangkada na agad itong si Fajardo. Halatang hindi na paabotin sa scorecards ang laban. Sa sunod-sunod na malalakas na kaliwa ng Pinoy, muling bumagsak si Gauto.
Kahanga-hanga ang tapang ng Argentinian fighter na kahit hilong-hilo ay pilit pa ring tumayo. He's showing a ton of bravery and heart in there, but every time he gets it clean, he's going to go down, and he's going to get it clean because he's wide open at times. What's the referee doing? Well, the referee's giving him extra time there. He missed the knockdown. There was a touchdown with the double which he missed, and then he was put down. Oh, they're just looking for that left hand. Every single time he can throw it, he is throwing it. Tipping low at the waist there, touches down with the throw again, and that's another knockdown. There's been a long time. It's tremendous action, it really is. It is, it's superb. 1 minute 40. How did you get around two? Shots. A big left hand, and he's taking those two somehow. He's throwing back himself, he goes down to his knees, exhaustion. Ngunit sa muling palitan ng suntok, napaluhod muli si Gauto. Does count him this time. The corner are looking on that, the Argentinian corner. I don't really know how much more of this I would need to see. At dito na tinapos ni Fajardo ang laban gamit ang mabibigat na kombinasyon. Itinigil ng referee ang laban at nanalo si Fajardo via technical knockout. Sa tagumpay na ito, hindi lang sinira ni Fajardo ang malinis na record ni Gauto, kundi pati ang mga plano ni Baba Room para sa kanyang alaga ay winasak ng Pinoy Assassin. Sa impresibong tagumpay ni Fajardo laban sa isa sa pinakamahusay na flyweight sa mundo. Ano sa tingin ninyo, sapat na ba ang ipinakita ni Fajardo upang maging susunod na world champion ng Pilipinas? Talakayin natin ito sa baba at suportahan ang Silent Assassin sa kanyang laban kontra kay Johanna ngayong Disyembre 26 na gaganapin sa Dubai. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.